Okay. So, good evening po sa inyong lahat. Ako po si Jofrin. Ako po yung magiging trainer po ninyo for tonight. And I will be talking about handling objections, no, or paano natin ito i-overcome. Lahat po naman tayo siguro na nandito po sa business na to, at a certain point po meron po talagang mga challenges na we are really facing those objections, no, or hindi naman siguro brutally na objection, siguro may mga further questions ang mga ano po natin, yung mga inquiries po natin, at hindi po natin po talaga maiiwasan yan. At a certain point, it is very much normal po for everyone na magtatanong po talaga sila if there are things na hindi po talaga medyo clear. So for the mere fact na sinasabi po natin na normal po 'yan, ibig sabihin we will really be able to encounter that. So ang atin lang po is we just have to look at those objections or those questions na mga stepping stone para maipaliwanag po natin ng maayos at maidetalye po natin ng husto ang pag-explain po sa details ng mga project na tinatanong po ng mga kliyente po natin. Because at the end of the day, ang isang buyer po, ang isang client, ay hindi po siya makapag-decide kung ito po ba yung kukunin niya or yan po ba ang kukunin niya hanggat hindi po siya malinaw sa kanila. So it has to be clear, no? It has to be clear po sa kanila so that they will be able to make a strong and good decision at the same time. So kailangan lang po talaga, no? Kailangan lang po na makapag-decide talaga sila. So with all of these things in mind, ito po yung titingnan po natin na when we are transacting with our clients, kung kausap po natin yung mga kliyente po natin, ang gagawin po natin is we have to make our number one presentation very clear, and at the same time siguro yung pakikipag-usap po natin gawin po natin talaga na maayos, no? Maayos para ito po ay ano ba ma-capture nila yung message or yung information na hindi po sila naguguluhan, kasi yun po yung bottom line Bottom line is dapat hindi po maguguluhan yung mga kliyente po natin na mga nagtatanong, because pag naguguluhan po yan sila, so definitely hindi po yan sila makapag-decide. Okay? So, let's dive. Okay. Ay, sorry. Okay. Ayan, sorry. No, ang purpose po natin for tonight is para makapag-learn po tayo ng mga practical techniques with regards to overcoming objections. So we want to make it as practical as it can para magiging applicable po to siya. Second is that application po natin is that whenever the client raises those concerns, it will give us it will give us about the idea na or probably nagsisay no sila, it will give us an idea kung paano natin i-remedy or i-recover. Ang payoff po nito is siyempre ma-close po natin yung sale, no? Because definitely yun naman po yung pinaka-objective po talaga natin. So, to start with, bakit nga ba nag-o-object si kliyente? No? Kasi yun yung dapat tanong na dapat natin sagutin Bakit nga ba nag-o-object si kliyente? Now, an objection is a client's concern or probably reason against a plan, idea, or a product. So bottom line, may concern siya. May tanong siya kasi may concern siya. Ang tao naman kasi hindi naman magtatanong yan pag walang concern. Okay? Now, objections are normal part of the selling process. Kumbaga, i-expect mo na yan. I-expect mo na yan na meron at meron talaga. Ang gagawin po natin dito hindi naman to eliminate that, but ang objective po natin as much as possible ay ma-minimize po natin. And if ever meron ay ma-overcome po natin. Yan po yung bottom line An objection, hindi po ibig sabihin na ang kliyente ay hindi na po siya bibili. May gusto lang po siyang liwanagin. May gusto lang po siyang i-clear. So, ang real estate selling ay nag-uumpisa po ito by the time na ang kliyente po ay magsasabi na po sa atin ng no. Kasi ito na po yung challenge Dadarating na po tayo sa challenge at dito na po natin uumpisahan yung pagre-recover. Okay? Kasi nasa ano po yan recovery stage. Okay? So it is important na we are in our presence of mind. Okay? Now,
So why client object? Number one is, kung hindi siya naniniwala sa iyo, hindi siya believe sa iyo. Itong belief level, napaka-importante po to. As much as possible, we've got to address things that will make our client doubt us. Now, lalo na po ngayon na most of our platform na ginagamit ay nasa social media po tayo. Which means everything na napupost dyan po sa social media natin, ang mga tao pong nakakakita niyan, they are entitled to whatever opinion na meron sila. Kaya ito po yung a simple piece of advice ko po para sa mga ka-DPPI po natin. Number one is, kailangan po umpisahan po nating linisin yung Facebook account po natin. Now, alam ko po may mga personal po tayo na mga accounts at meron din po tayong mga activity na kumbaga hindi po na-align or medyo hindi po maganda siguro tingnan kasi entitled nga ang tao to whatever opinion they can eh. So ang gagawin po natin, if you're not comfortable to mix it up, so ang gagawin mo is gawa ka ng account intended for personal and account intended for the business. Now, sabihin na lang natin you have only one account. Number one is, linisin mo yon. Always remember, pag ang tao po ay nag-inquire sa iyo, bago po siya nag-inquire sa iyo, ay tinitingnan po niya yung Facebook profile mo. Ganun ang sa online eh. We take a look at the Facebook profile because yun lang po ang basis natin para makita po natin kung ano ba talaga itong katransact natin, seryoso ba to o hindi. So kung ano kaya yung magiging impact kung ang makikita ng kliyente mo doon sa Facebook profile mo ay mga walang kwentang activity, mga walang kwentang post. Mga post na nagiinuman kayo, may bote pang Red Horse. So, in short, you have to clean it. You have to clean it. Ayusin mo. Ayusin mo. Magiging wholesome dapat yung Facebook mo, no? Kung isa lang Facebook ang ginagamit mo. Kasi importante po yung belief level ng kliyente natin na maniniwala sa atin. Una po yun. The second thing that will increase the belief level ng kliyente natin na magiging kapanipaniwala po tayo is when we are knowledgeable of the project we are selling. Kasi kung ikaw ay nakakausap na ni kliyente at kaharap ka na ni kliyente, mararamdaman po ni client kung ikaw ay knowledgeable or hindi. I'm sorry. Kaya, it is important na when you are engaged with the client, it is important that you are knowledgeable. So, paano natin i-address yan? Napaka-simple ho. Mag-attend po kayo ng mga PKS, mag-join po kayo ng mga site tour, mag-join po kayo ng mga seminars and training. So yun po ang paraan para ma-increase po yung knowledge po natin. At titingnan at ma-evaluate po tayo ng mga kliyente natin na expert on what we are doing. So a piece of encouragement to everyone. Every week po may mga PKS po tayo. Every week po meron po tayong mga site tour. Minsan may mga trainings and workshop. Please make yourselves available. Kasi importante po yun eh. Pag ikaw ay isang knowledgeable na agent, ang kliyente mo ay maniniwala sa iyo. Okay? So, second, kung bakit ang kliyente ay nag-o-object, kung hindi siya interesado, definitely, no? If not interested, then probably wala kang magawa dyan kasi hindi siya interesado eh. So, kumbaga, parang bogus lang yun, bogus inquiry. So, pag hindi interested, alam mo, ito yung sinasabi ko sa mga kasamahan natin. Don't ever stay in the chat room. Diba? May mag-inquire tapos nag-chat kayo. Don't ever stay there. Alam mo bakit? Kasi wala kang basis para ma-size up mo or mararamdaman mo na itong inquiry na to ay seryoso. Pag nag-usap kayo, doon mo malalaman na ito talaga seryoso to. Kasi malalaman mo yan sa mga sagot niya eh. Okay? Pag hindi interested, wala tayong magawa dyan.
Ito, meron tayong magawa. Kung ang kliyente ay nag-o-object siya because hindi po niya naiintindihan. So kung hindi po niya naiintindihan, madali lang po yung solusyon. Ipapaintindi po natin. So paano mo ba ipaintindi? So klaruhin mo yung communication mo. Ayusin mo yung pakikipag-usap mo. Ayusin mo yung the way ka magpipresent. Dapat maliwanag. Kung kailangan mo na magkaroon ka ng mga visuals, kung kailangan mo magkaroon ka ng hard copy ng mga presentation, gawin mo. Kung kailangan ba talagang dalhin mo siya doon sa office ng developer para mas maiintindihan niya ang lahat ng mga gusto niyang maiintindihan, then do it. Kasi the only reason why he or she is asking question, the only reason why he or she is objecting is because definitely he doesn't understand. Pero kung maipaliwanag yan at maintindihan niya at maayos naman yung pagka-explain, then definitely magkakaroon po tayo ng sale dyan. So, di ba? So, guys, don't be afraid if there are questions. Next is, kung hindi talaga bibili kasi walang pera. Yan, wala tayong magawa dyan kasi alangan namang tayong magbabayad, no? So, dalawa to eh. Kung hindi interested, wala. Zero tayo dyan. Pag walang pera, zero din po tayo dyan. Those are the things na beyond our control. Okay? And the last one is kung naghahanap ng mga better deal. Kaya when you are doing site tour, for example, with your clients, be prepared and ready. Kung meron po ba yung mga promos ng mga developers, i-ready mo yun. Kasi ang buyer kasi minsan naghahanap po yan kung ano po ba yung mga better offer. So i-ready mo yan. I-ready mo yung mga free refrigerator, free ano ba yan, free aircon, free washing machine, o mga discounts, mga less, o di ba? Kasi mga promo, yun ang gusto po ng client. So minsan nagtatanong sila kasi gusto nila malaman kung baka meron pa. Meron pa po tayong mga pwedeng ma-benefit po niya. So ano po yun? Yung mga promos and mga discounts. Okay? So last line of defense yan. No? Last line of defense. Pag nararamdaman mo na ito naman talaga, medyo seryoso na itong bibili. Pag na-offeran to ng free aircon, dahil may promo naman dito sa developer, pasok na to. O yan. Yan ang gagawin mo. No? Pakiramdaman mo yung kliyente. Okay? One important aspect of in handling objection is actually listening. No? Now, in listening, you should have your full attention. Show that you truly are listening. Kailangan po mararamdaman po ng kliyente po na yung attention mo hindi po divided. Dapat mararamdaman po ng kliyente na interesado po kayo sa kanya. Na ikaw ay ready na umintindi at sagutin kung meron siyang question. At please, huwag kang mag-oppose. Huwag kang mag-oppose. Now, ito po guys, no, gusto ko lang i-share po to. In which, siguro hindi lang po siguro tayo aware nito, but I believe na this is happening right on the field. Minsan kasi pag nagsa-site tour tayo with clients na, instead of giving our attention, your full attention doon sa kliyente na nandyan sa harap mo, o syempre, pagdating ni kliyente, greetings kayo, get to know, give your attention to that client. Ang iba kasi sa atin, instead na ibigay yung attention sa client, ay busy po kapipindot dun sa mga cellphones nila. Now, how would you feel? Ano po ba yung mafe-feel po ninyo kung kayo po, may kamit po kayo, tapos sa halip na mag-usap kayo, ang inaatupag yung cellphone pagkakapipindot. Nandoon na ako na kailangan po natin masagot agad kung meron pong mga inquiry. Pero iba naman kasi ang situation dito eh. Nasa harap mo na ang kliyente mo. Kung hindi mo yan bibigyan ng 101% attention, baka mawala pa yung kliyente mo na nasa harap mo kasi
Alam mo yung kausap mo dyan sa cellphone, yung kachat-chat mo dyan sa cellphone na inquiry na yan, wala pang kasiguraduhan yan. Hindi, wala pang sure yan kung aabot ba kayo sa site tour. Pero ito, nasa site tour na kayo, kaya bigyan nyo po ng enough attention po yan. Kumbaga, ang word ko dyan, undivided attention. Dapat nakafocus ka talaga dyan. So, next time ha, mga ka-DPPI, pag nasa site tour po tayo with clients, focus tayo muna sa clients ha. So, listen for facts and feelings. Tapos maintain niyo po yung eye contact mo dun sa kliyente mo. Dapat magmasid ka. Be alert para dun sa mga non-verbal sign, mga body language ba? Mga body language, mga facial expression. Doon mo kasi makikita kung etong tao na to ay really interested on the project. Or probably, itong tao na to gusto sa project pero medyo naguguluhan pa lang siya. So diyan mo po makikita, dapat observant lang po kayo doon sa mga body languages niya at saka mga facial expression niya. Hindi mo magawa yan kung hindi po kayo magbibigay ng full undivided attention. Okay? So, then mag-empathize po kayo. You empathize. Ilagay niyo po yung sarili po ninyo sa kanya, sa buyer ba? Para makikita mo po yung point of view niya, makikita niyo po yung perspective niya. Minsan kasi tayo mga agent ay bira lang ng bira eh. Hindi natin pinakaramdaman kung ano yung magiging emotion o ano yung magiging feeling ng mga kliyente natin. So bago po tayo bira ng bira, isipin po natin kung ano kaya kung ako doon sa lugar ni kliyente, magugustuhan ko kaya to? Ano kaya kung ako doon sa lugar ng kliyente? Ito na ba kaya ang pinakamagandang offer ko para sa kanya? O, di ba? Mag-isip, no? Mag-isip and put yourself in your client's shoes. So, by then, you will be able to really handle the client well. Okay. Tapos be patient. Hindi mo kailangan magmadali. Pag nasa site tour po kayo, huwag kayong magmadali. Have an enough time para dun sa kliyente mo. Always remember, binigay mo yung time na yan para sa kliyente mo. Kaya huwag mo siyang madaliin, huwag ka rin magmadali. No? Huwag mong i-interrupt siya kung meron siyang mga questions na gusto niyang itanong. Huwag mo siyang i-interrupt kung may mga bagay-bagay siya dyan sa bahay na gusto niyang tingnan. I-allow mo lang siya. No? Para the more the client can express, the better it will be for you to highlight your project. Okay? Then, don't be argumentative or critical. Always remember that the objective, no? Always remember the objective in meeting with the client is to close the sale. So, kung yun ang objective natin to close the sale, then definitely arguing the client will not win a sale. Hindi po tayo mananalo po dyan. Sabihin na lang natin, mali ang kliyente. Even ba mali siya, does that give us the right to argue? O hindi naman. Alam mo po bakit? Hindi naman ako naniniwala talaga sa kasabihan na the customer is always right. Di ako naniniwala doon. Minsan mali din po sila. Pero it doesn't give me the license na makipag-argue ako sa kanila kasi ang objective ko ay ma-close ang sale. So kung aawayin ko sila, kung makipag-argue ako, ano yung magiging resulta? So I will lose a sale. The worst part of that, ipagkakalat pa ako. So ano na? Did I win the game? Hindi. Definitely, I lost the transaction. And the worst part of it, brinodcast pa ako. So nobody actually wins in an argument. Most of the time, if we are in the middle of an argument, kadalasan, talo pa tayo. So what I would suggest, it's not that you affirm, no, hindi naman sa nag-a-affirm ka na, yan, sir, tama yan. No, it's not that. It's way better na not to comment at all. No? Di ba? It's way better not to comment at all. Kasi kung magko-comment ka, you're giving your possession. No? Nagbigay ka ng possession if you make some comment. So,
if ever darating tayo sa punto na 'yan, may pinaka suggestion ko is just stay no comment. No comment ka lang. Kasi you don't have to answer all the inquiries or the all the statement na binabato niya. You don't have to do that. You don't have to answer. Now, ewan ko sa inyo kung kayo ba ay nakapag-meet na po ba ng mga objection na medyo mataray din po yung kliyente. Now, just in case mataray yung kliyente, it doesn't give us also the authority na tayo din po ay magtataray. Hindi po ganoon. Hindi po tayo mananalo po diyan. Kung mataray si client, it doesn't give us the authority na magtataray din po tayo. So, ano yung gagawin natin kung magtataray si client? Hayaan mo muna lang for a time being. Kumbaga, kung kaya mong ignore mo muna. Kasi you will not win if you argue. Kung papatulan mo yan, hindi ka mananalo in short. So, wag na, no? Wag na kung papatulan mo yan, it will not give you the the objective, the kind of result na gusto mo na mangyari. So, wala, you will end up not winning still. Okay? Next is just ask questions, no? You ask question, when you listen and there are things that you wanted to clear, just simply ask questions. Because in asking question, it helps you process kung ano po yung mas dapat at nararapat po sa kliyente. Huwag po kayong mahiyang magtanong. Huwag po kayong matakot magtanong. Kung medyo hindi po clear na narinig nyo or hindi po klaro ang understanding nyo, it is better to ask para mabigyan nyo po si kliyente ng tamang recommendation. Yun po yung pinaka-objective natin. And lastly, during site tour, iwasan nyo pong magdadaldal. It's not time to do that, no? So, my suggestion during site tour is you just stay at least one arm length behind the client, no? So, hindi ka magdadaldal, just one arm length na behind kay client. So, ang gagawin mo, be alert lang if in case lilingon siya. Kung lilingon siya, ibig sabihin, may katanungan siya. Kasi hindi naman siya lilingon kung wala siyang katanungan eh. So, the moment he's gonna do that, meaning he wanted to ask you for something. So, be ready for that. Not that habang nag-iikot siya, ikot-ikot siya, tumitingin siya sa sala, dun sa kitchen, hindi yung sunod ka ng sunod, tapos daldal ka ng daldal. It doesn't work that way. Okay? So, just allow him to roam the place, be one arm length behind, then be ready and be prepared to answer question just in case nalilingon siya sa'yo at meron siyang further questions. Yun lang. Ganun lang po siya kasimple. Okay? So, let me bring you to the negotiation zone. So, ito po yung magiging situation sa kausap po natin. The moment po meron po kayong inquiry, sorry. Yan. The moment po meron po kayong inquiry, always remember, ang buyer at saka seller, nasa different zone po yan. Yung buyer po, kasi dahil konti lang po ang alam niya with regards to the project, nasa lower zone po siya. So nasa mababang zone po siya. Ikaw na seller, of course, marami kang alam with regards to the project, you are in the higher zone. Now, in the negotiation process, you don't go down to the level of the buyer. Kasi kung bababa ka sa level ng buyer, yung level na yun, level ng walang alam sa project eh. So paano mo ipaiintindi yung project na ikaw naman yung bumaba? So ang gagawin mo, bibigyan mo ang client, ang buyer, ng mga kailangan niyang information
Kasi pag napuno na siya sa information, no, ang mangyayari po, pag napuno na po siya ng information, ayan, nakikita niyo po yung arrow, mula po sa low zone, aakyat po yan sa high zone. Okay? Aakyat po yan sa high zone at doon na po kayo mag-usap sa high zone. Bakit to? Because doon po sa high zone, yung level of understanding po ninyo ay pareho na po. Bakit to? Kasi binigay mo na lahat ng information na kailangan niya with regards to the project. Everything that he needs to know and learn about the project, binigay mo na. So ngayon, mag-i-interact na kayo based po doon sa binigay po ninyo na information. So pareho na po kayo ng level. Dito na ho papasok yung mga expertise natin in terms of selling and of course in terms of discussion. Dito po mangyayari po yan. So by the time na nabigay mo na yung information, yung data na kailangan po niya, diyan na po kayo mag-uusap with regards to the project. Kung meron po siyang mga katanungan, diyan na po kayo sasagot. At kung meron po kayong mga further explanation, diyan na po ninyo i-explain. So dito na po yung papasok ang meeting of the minds. Diyan na po yung papasok ang meeting of the minds, which is, I call that negotiation. Kasi ang negotiation naman is meeting of the minds. You negotiate para you will come up into an agreement. So pag nag-negotiate kayo, ibig sabihin, you're talking about the project at a certain point, you agree na, sige, okay na. Agree na ako, I'll buy that project. Pero hanggat hindi mo maayos na binigay ang information doon sa buyer mo, mananatili si buyer na nasa low zone. Ikaw, nasa higher zone. So kailangan mo talaga kailangan po kayong mag-negotiate on the same level at hindi po sa low zone yan. Sa high zone po kayo mag-negotiate. Okay? So that is how we are that is how the flow of the discussion goes. Okay? So ito po yung negotiation roadmap natin. Meron po tayong tinatawag na ideal, fallback, or walk away. Ito po, pag-usapan po natin yan. Ideal, ano po ba yung ibig sabihin ng ideal? Ideal, ibig sabihin, yung gusto niya at yung offer mo, yung binigay mo na project ay swak. As in perfect. Ito talaga yung gusto ko, ito yung hinahanap ko, at ito na. Yan, ideal yan. Pero kadalasan, hindi nangyayari yan. Tama? For those of you that have been in the real estate business for quite a time already, you know very well na hindi, kung mangyayari man yan, nako, that's once in a blue moon na mangyayari po yan. So ibig sabihin, not all the time na ang kliyente, kung ano yung tinatanong niya at ano yung offer mo ay swak. Not all the time. So dahil hindi po yan mangyayari all the time, so bago po kayo sumalang sa isang site tour, dapat meron po kayong fallback. Your next best project na pwede mong i-offer. So meron ka talagang, as I always recommended, dapat you need to prepare at least 2 to 3 projects. Just in case, yung unang project na pinakita mo, na binigay mo, ay medyo hindi po inclined si buyer at naghahanap pa po siya ng iba, then you have something that you can really offer. Yun po yung point po doon. So, don't go in the battlefield na wala po kayong dalang bala na extra. Okay? Gera po ang pupuntahan po natin. So kung wala po kayong extra na bala, pag natamaan na po kayo dyan, patay na po kayo. Okay? Wala na po kayong pang-kontra. So kailangan po meron po kayong fallback. However, there are also cases na may mga situation na yung client po natin, naka-site tour na po natin. However, hindi talaga niya gusto. At yung mga iba pa pong ino-offer natin, hindi rin talaga niya gusto. At wala na pong ibang project within the location na hinahanap niya na available. So kung wala ang hinahanap niya, hindi available sa lugar ang hinahanap niya, ay wala po tayong magawa po dyan. Kaya ang masasabi na lang po natin dyan ay walk away na lang. No? Kasi it's not available eh. What will you do? It's not available. Minsan, let's say for example, dito sa atin sa Cebu, mayroong maghahanap na wala ka bang bahay dyan, house and lot na 1 million? Naku, kahit halugugin pa natin yung buong Cebu, walang bahay at lupa that will cost us only 1 million pesos. Wala. So para kang naghahanap ng karayom sa buong syudad. So it just doesn't make any sense.
So, with that thing in mind, isa lang po yung masasabi ko. We don't have a business kasi ini-insist niya yung gusto niya, hindi naman available, wala kang magawa kasi wala naman talagang available project na pwede mong ma-offer. Di ba? So, go to the next prospect na lang. Okay. Don't feel guilty, of course, no, don't feel guilty. We're just doing our job. Okay. So 90% of all clients' objection arise um, from possible questions from the following. Kasi hindi naman magtatanong yan kung wala pong pinanggagalingan yung mga katanungan po nila. So definitely, merong pinanggagalingan yan. It's just that we really need to identify what are these, no? What are these? Okay. So ano po ba to? Okay. Una is their specific needs, no? Ito yung mga ina-anticipate po natin the moment na magsa-site tour po tayo. Ano ba talaga yung kailangan ni client? Bahay kaya or condo kaya? Kung bahay, ano kaya? Row house lang ba? Townhouse lang ba? Single detached? Duplex? Ano yung gusto niya? Kailan niya gusto? Ano ba yung gusto niya? Okay lang ba siya pre-selling or kailangan ba niya RFO kasi palalayasin na po siya sa bahay nila, sa nirerentahan nila? Those are the things that you somehow really wanted to know because it will really differ from client to client kasi may client na gusto na pre-selling, may client na gusto ng RFO kasi dahil may press of time sila. Diba? So, dapat alam mo 'yon, no? Then the effort, ano po ba yung kayang pwedeng gawin ni kliyente para makuha niya ang project na to? Or ano po ba yung hindi niya kayang magawa para sa project na to? Or ano ba ang pwede mong gawin para matulungan si kliyente para makuha niya ang project na yan? Those are the things na you put yourselves into the analysis ba? No? Okay? Then the last one is, of course, ito bang kliyente na to? Qualified ba na bumili ng project na to? Oh, sorry. Kasi not all the clients that we are entertaining are really qualified clients. Oh, sorry. Pag sinabi po nating qualified clients, ibig sabihin, number one is financially capable siya. Meron siyang resources para bumili ng property. So, pag sinabi po nating resources, it's either employed siya or may negosyo siya. Kung empleyado naman, ano ba? Local employment or overseas employment? Kasi makikita natin yan kung ano yung pwede nating i-offer. Kung negosyo naman, ito bang negosyo niya? May documentation ba? Oh, sorry. May business permit ba? May SEC ba? May BIR ba? May income tax ba? Kasi kailangan po niya ng dokumento kahit sabihin natin may pera siya. So you have to evaluate in all of those things, in all of those aspects. Kasi hindi naman po kasi ibig sabihin na may pera siya, na may negosyo siya, may pera siya, ay pwede siya mag-apply ng loan. Kasi loan to eh. So yun po yung tinitingnan po natin sa mga kliyente po natin. And from there, we can probably make some few endorsements. Okay? So, objections are signpost. No? Signpost, mga ano po yan, mga sinyales, no? Na ito, interesado to sa project na to at anytime, pwede ko nang bentahan to. Mga sinyales po yan. No? Yan po yung ibig sabihin ng signpost. Okay, so, dito ho, pag nagtatanong na po si kliyente, ibig sabihin, na-elevate po yung transaction nyo from mere casual into transaction. Transaction na talaga kasi nagtatanong siya eh.
At dito po, dun sa mga questions, sa mga katanungan po niya, dito po yung mga opportunity niyo po na ma-highlight ang mga importante para doon sa need ng client mo. At dito mo makikita kung meron bang mga buying signals. No? Magtatanong ng kailan ang turnover, magtatanong magkano yung move-in fees. Yan, mga buying signals yan na could probably be at the interest na po na bibili. Kasi yan po yung magbibigay po sa iyo ng opportunity na ma-close po ang sale na yan. No? That's the reason why we really love that our client will definitely ask questions. Kasi kung hindi po sila magtatanong sa atin, there are no ways and somehow mahihirapan po tayo na makuha kung ano po yung mapakiramdaman, kung ano po yung talagang intention po niya. So in here, you've got to probe, no? You've got to ask questions. Tapos i-clarify niyo po yung mga questions, so magta-trial close kayo. At kung meron man, no? At kung meron man mga katanungan, no, syempre i-overcome po natin 'yan. Hindi po natin hahayaan 'yan na mananatili po mga katanungan on the minds of our client. Kasi ang gusto nating mangyari, ma-clear po yung mga katanungan na 'yon para makapag-decide si kliyente, no? Kasi that's exactly what we are really looking at here. Now, the moment you're gonna be entertaining an inquiry from your client, o syempre, una, magtatanong ka talaga. The most basic questions na itatanong mo doon sa nag-inquire sa iyo is definitely you're going to ask for location. Saan ba ang location ng property na gusto mong i-invest? No? And somehow, the moment you identify the location, sometimes you do a follow-up questions para po sa mas detalye pa po na location. Kasi hindi naman yan pwede sabihin na, for example, naghanap ako ng property sa Consolacion. Ang laki ng Consolacion. Saan ba sa Consolacion, ma'am? Malapit sa SM? Malapit sa FUDA? So, nagtatanong ka ngayon based on the landmarks. Bakit nagtatanong ka based on the landmarks? Kasi it would be difficult for the buyer to really remember doon sa mga sitio at sa mga barangay, pero it would be easy for the buyer to remember landmarks. So that's the reason why we ask based on the landmarks. So nagtatanong tayo based on the landmarks. So ma'am, saan po ba banda sa Consolacion ang gusto mo na project? Malapit po ba sa SM, ma'am? Or malapit po ba sa FUDA? Or malapit po ba doon sa simbahan? So you're trying to put some well-known landmarks para mas madali po niyang ma-capture. Okay? So syempre pag sumagot siya na malapit sa Consolacion, and that's the time na maghahanap po kayo ng mga projects, so at least within 5-kilometer radius doon sa SM. Okay? So tabulate niyo po 'yan, lista niyo po ano pa mga project na within 5-kilometer radius sa SM, di ba? That will be the time na maglalaro po 'yan sa isipan po ninyo. So, hindi po yan maglalaro sa isipan nyo po kung at a certain point, hindi po kayo nakapag-attend ng mga PKS. Kaya again, encourage ko naman po kayo. Wala ho tayong ibang paraan para alam po natin ang mga project sa saan mang sulok ng Cebu, north man or south, west or east, not until po ay mag-a-attend po tayo ng mga PKS. Malabo po na mangyayaring makabisado mo kung ano yung, hindi naman ibig sabihin na kailangan mong i-memorya lahat yan. At least may idea ka na may project po dyan. And the only way to do that is when you are going to expose yourselves with PKS. And probably sometimes go beyond PKS, go site tour. So don't just stay where you are na anyway, may mga kasama naman ako dito sa DPPI, na pwede akong magtanong. Yes, we can always ask to our colleagues. Pwede naman hindi ko naman sinabing hindi. But my point here is that our colleagues also has limitations. Minsan magtatutulog na yan paggabi. Minsan may mga nararamdaman na kailangan nilang na matulog ng maaga na minsan they just wanted to have some few time of themselves.
So hindi naman po natin mapipilit po yan na sumagot sila. So it is better na we have some bird's eye view perspective or at least a little idea of everything. Okay? So yun po yun. Now, in clarifying dito, kung meron pong mga katanungan at mga sagot ang kliyente mo na hindi mo po masyadong nakuha, it is really but okay to ask for it again. No? Tapos on the process, i-try mo na lang i-close, no? Kasi ano naman ang closing eh? When the buyer is ma-feel mo na ito talaga ay seryoso, you can actually ask questions with regards to closing at any given time in your transaction. No? Kasi importante sa atin yun eh. No? Importante sa atin yun. So wag mahiyang magtanong yan. Okay? So pag may objections, overcome lang po natin. Overcome by answering. No? Not overcome by fighting. Na kailangan ko ma-overcome ko yan. Kailangan ma-prove ko na mali siya at tama ako. Hindi po yon. No? Hindi po yan ang objective po natin. Pag sinabi po nating overcoming objection, ay ibig sabihin nalagpasan po natin. No? Nalagpasan po natin. Yun yung ibig sabihin po niyan. Okay? So these are just a few of the conversation. I will not dig into that. So let's talk about probing. Okay. The one important key in probing is listening. You really got to listen. You cannot make or ask further questions if you don't listen. So don't jump ahead of conclusion. Listen to it first, no? Dapat di advance mag-isip. Okay ha? Dapat hindi advance mag-isip. Then you think, pag-isipan mo yung sagot niya, pag-isipan mo yung kaya yung talagang ibig sabihin ng sagot niya. Ano kaya talaga yung gusto niya? Oo. So you think, you analyze, no? Hindi tayo robot. We're not robots na i-feed ka lang ng idea at automatic meron ka ng possible analysis of that. No, hindi ho. Mag-iisip at mag-iisip po tayo. Then, again, pag hindi po malinaw, you just simply need to ask. Sabi pa nga ni Susan Roses na doon sa commercial na sa RightMed, huwag mahiyang magtanong kung may RightMed ba dyan. Di ba? So, don't be shy to ask question. Don't be ashamed to ask question. Just ask the question directly. No? Sa totoo lang, kung hindi po tayo magtatanong, ang talo po dyan, tayo pa rin. Tayo pa rin yung talo. So we don't want to lose in this game. Okay? We want to win. Okay, Aisa, no? So, ito po yung mga techniques lang ha sa pagpo-probe, no? Aisa, alamin, no? A for alamin. Alamin ang tunay na hadlang sa idea. Kailangan talaga sisirin mo eh. You dive into your questions and really ask yourself, ano kaya talaga yung gusto niya? Ano kaya talaga yung mga bagay-bagay na ayaw niya sa project na to? Ano kaya ang nakita niya sa project na to na talagang no siya? Baka pwede mong ma-justify sa kanya na okay lang pala to. Okay? Next is, intindihin. Understand your client, no? Intindihin ang kliyente na nagtatanong siya kasi may mga bagay-bagay na hindi po niya kabisado. Or probably nagtanong siya because meron siyang problema dati sa mga properties na naranasan po niya, na natirahan po niya, and probably a little bit apprehensive siya na baka sa panahon na to na maglilipat ako ng bahay, yung problema ko dati ay magiging problema ko rin dito. So, intindihin lang. Kasi may pinanggagalingan po yan eh. No? Lahat ng reaksyon po ng kliyente po natin, may pinanggagalingan po yan. Next is siguruhin. No? Siguruhin. Make sure na natumbok mo yung concern, natumbok mo yung problema, natumbok mo yung mga question niya at nasagot mo na ng patumbok rin. Kasi hindi rin po pwedeng wala lang, sagot-sagot lang ng sagot kahit hindi tumama. No. Kailangan tumbok din yung sagot. Okay?
Go straight to the point. One time I conduct training for the focus group, and I said to them, always remember this when you are facing with your client, or when you are talking with your client. And sabi ko sa kanila that this is just a simple word, a 4-letter word, KISS. So ano po ba yung KISS? Keep it short and simple. Again ha, KISS. Keep it short and simple. Minsan nga, may ibang meaning daw. Keep it short, stupid. Pero keep it short and simple. Yun po yung meaning po nun. So pag nakipag-usap po tayo, direkta, short, pero simple. Okay? Next is ayusin. No? Overcome the objection using the negotiation roadmap. Yung negotiation roadmap natin, bigyan nyo po yung information para makipag-usap po kayo, para ang level ni kliyente hindi na po sa low zone, kundi pareho na po kayo sa higher zone. Yun po yung pinaka-objective po doon. So, ayusin lang. No, ayusin lang. Huwag magmadali. Take time. No? Take time when you are actually in front or face-to-face with your client. So, take time lang talaga. Next is clarify and close the sale or trial close. No, clarify. So, ito naman a few naman to, no, sample question. Actually, nadaanan na natin to. When you wanted to clarify things, no, kung gusto niyo pong i-clarify ang mga bagay-bagay na narinig po ninyo, ang gagawin niyo lang po, just simply try to ask it again. No? Okay? For example, magtatanong siya, hindi ba babaha dito? So, to clarify, ma'am, yung question po ba ninyo, ang ibig sabihin na ang tubig ay papasok sa loob ng bahay? Di ba? Okay? Di ba? Ang tanong for example, ang tanong, hindi ba babaha dito? So, syempre, ang baha, usually, nasa labas po yan, nasa kalsada. But probably, ang concern niya, kung ang tubig ba doon sa kalsada ay hindi papasok sa loob ng bahay. So, ang paraphrasing ng question yan, pag-clarify ng question dyan is, siyempre, ang sasabihin mo na, ma'am, ang ibig mo po bang sabihin na ang tubig ay hindi ba po ba papasok sa bahay? Yun na yan. So probably you can further answer it na naku ma'am, hindi po, safe na safe po tayo kasi yung elevation po nito, higher po to sa kalsada po. And at the same time po, yung bahay po nito, tapat po nito ay mayroon pong drainage. At saka yung drainage po natin, malalaki po yung culverts na ginagamit natin. So, gano'n na. Okay? Then, mag-trial close ka. Pag na-answer mo, trial close ka. So, ano po ba yung gagawin mo? Pag na-answer mo ng gano'n, ma'am, okay na po ba sa inyo? May mga katanungan po ba kayo para at least po makapagpili na po tayo ng slot kung okay na po ba sa inyo? Yun, diretso na. Diretso na. Okay. So, I will not deal with the conversation here. Inactual ko na lang. The third one is overcome the objection. Okay. Yan, mga sample dialogues po yan. Actually, napag-usapan na natin to. So, I will not dig into it anymore. Now, the moment you're gonna be talking to your client, very simple lang po yan. Just keep yourself at ease and maintain the simplicity of your conversation. But what is important is that you come prepared with all the knowledge na kailangan mo. Dapat bit-bit mo ang kailangan mo ng mga information, especially inventory po. Kasi yung inventory na yan ang gagamitin mo pag close ng sale. So, pag nakausap mo na sila, gamit yung mapa ng subdivision, so pwede mo nang sabihin na, ma'am, having said dun ma'am, sa concern natin sa baha, alin po ba yung gusto po ninyong slot dito? Ito po bang nasa block 1 or nasa block 2? Oh. Ngayon, ini-introduce mo na sa kanya ang buong subdivision para mamili po siya. At tapos ikaw po yung nagbigay sa kanya ng guide para makapamili. Kasi importante po yun na magbigay po kayo ng options. Kasi ang tao po tamad po mag-isip po yan. Okay?
So the final thought, dali lang daw, just an R. Okay, final thought. I always tell my kids, or I always tell any DPPI member that, you know what's happened when you do the extra mile? Pag sinabi po nating extra mile, ibig sabihin, magaling na serbisyo. Maayos na serbisyo. Alam mo, I always say that if you go another mile, there are less traffic in there. So ibig sabihin, iilan lang po ang mga agent na magaling magserbisyo sa mga kliyente nila. At isa dito ay ang DPPI, magaling magserbisyo. Panatiliin po natin yan na maservisyohan yung mga kliyente natin kasi yan po yung pambato po natin. Diyan po tayo nakilala na magaling magserbisyo kaya panindigan po natin yan. Okay? So, ang umaayaw ay hindi po yan nagwawagi. So it is important na tuloy-tuloy lang po tayo. Key points, master the art of questioning. Hindi ko po pwedeng maituro yan kasi kanya-kanya pong personalidad po natin yan eh. Change nyo po yung mindset nyo with regards to objection, embrace it. That those are just simple questions galing sa isang tao na medyo naguguluhan. So dahil magulo, kailangan mong ayusin. So anong gagawin mo? Communication. Yung communication natin dapat talaga simple. Madaling maiintindihan pagkausap natin sila. Handle natin yung objection. Nakakasiguro po ako, ang kapalit po dyan ay success po natin. Hindi po siya maging madali, pero I wanna tell you, the more you do it, the more you are confident with it. Okay? So, baba muna natin to para makapagkwentuhan tayo. And actually, I'm about to close, no? I'm about to close kasi tama lang talaga, no? Just roughly an hour. You know what? In handling objections, wala po tayong specific how-to po dyan eh. What we have there is actually yung sensitivity lang po. Dapat lang po, sensitive lang po kayo doon sa kausap po ninyo na kliyente. Pag nag-site tour po kayo, sabi ko pa nga, have your attention na nakafocus talaga doon sa kliyente. Kasi pag nakafocus po siya sa kliyente, mas madali nyo pong makita kung may mga sinabi po kayo na hindi po niya nagustuhan. Mas madali nyo pong maramdaman kung itong project na to ay gusto niya or hindi. So itabi nyo po muna yung mga cellphone phone ninyo, ilagay nyo po muna sa pocket yan, sagutin nyo lang po later yung mga nagte-text po sa inyo, nagchat ninyo, at focus po kayo doon sa kliyente na kausap at kaharap po ninyo. If you do that, I guarantee you na you will be able to close and handle the sale. Now, right now in DPPI we are running a program called the Focus Group. Marami po tayo ngayong mga focus group programs. Meron po tayong sa Primary Homes, meron po tayong sa Sibulan Masters, meron po tayong sa Prime World, sa King Properties at saka sa Abuites Land. Now, if hindi pa po kayo nakapag-join sa mga focus group, I encourage you to join. Kasi doon po sa focus group may mga trainings po doon na binibigay po natin na mga dekalibre po na mga trainings. And those are trainings actually na galing po sa mga experiences po natin. No? Ako po, galing po sa mga experiences ko po personally. So I would really encourage you to really be part of a focus group team. And if you are new to DPPI, I encourage you na i-process nyo po agad yung ano po ninyo, yung ID po ninyo para yun po yung maipakita po ninyo pag kaharap nyo po yung mga kliyente nyo o kung magre-recruit pa po kayo. So, get your ID. Kung meron po kayong extra budget po dyan, get your uniforms kasi iba pa rin po yung nakikita po yung logo talaga. No? Yung logo yan. Pag nakikita yan, authority eh. Nandyan yung authority. Okay? Then, right now kasi I'm running a series of seminars on driven by system. Actually, nakapagbigay na po ako ng 2 netong Monday, yesterday, doon sa Prime World na mga focus group at saka sa hapon doon sa Sibulan Master. At tuloy-tuloy pa po natin itong i-share kasi we wanted everyone na maintindihan po nila yung
yung sistema na gusto po nating mangyari. At maiintindihan ng bawat isa po natin dito na kung ano ba talaga yung pinaka-main purpose na nandito po tayo sa DPPI. Kasi importante po yun eh. Importante po natin na malaman kung ano po ba yung purpose mo, ano po ba yung purpose ng company, at kung ano po ba yung dapat natin gawin dito para lumago at lumaki yung negosyo po ninyo. Kasi negosyo po yung pinasok nyo eh. Yung pinasok nyo, hindi po yan loto, negosyo po yan. So ang balak po natin, ang interest po natin ay mapalaki po yan. Okay? So, we finished ahead of time, no? Ahead of time, mga 5 minutes lang po. So, that's okay, no? We are within our time. Kasi I've shared to them na pilitin po natin, basta sa online lang, pilitin po natin na 1 hour, 1 hour lang. Pag sa face-to-face, okay lang po yan kahit whole afternoon kasi face-to-face eh. Hindi yan, hindi yan makakatulog. Pero dito sa online kasi, hindi natin alam, baka tulog na rin kayo dyan. No? So, we maintain na 1 hour and of course, we start on time. Okay? So, by the way, bukas, meron pong recruitment seminar sa saan ba to? Minglanilla, no? So, itong obo ko, matagal-tagal na, no? May Minglanilla po. If may mga recruit po kayo, please come and join. Sa Thursday po, may Zoom recruitment po tayo na pangungunahan po ni Miss Maricel. So, sana po, pag may recruit po kayo, bitbitin na ninyo po. Tapos Friday, no? Sa Friday, meron po tayong recruitment seminar po sa opisina po natin. So, samantalahin na ninyo po. Sayang po yung opportunity, sayang po yung pagkakataon. At sa mga other places po natin, Danao, Friday po yan, Dumaguete, Saturday, Bacolod, Friday, Cagayan de Oro, Butuan, Friday. So, meron na po kayong mga options po dyan. So, tingnan nyo lang po kung ano po yung mga availability po ninyo. At the same time, I encourage everyone to learn how to present the business presentation. Para kung meron po kayong gustong i-recruit, automatic, kayo na po. Pwede na po ninyong gawin yan gamit po yung presentation material po natin. So kung wala po kayong presentation material, go ask from your upline para ma-email po kayo. Okay? So maraming salamat. Good night po sa lahat. At kita-kita po tayo sa mga PKS at saka sa mga site tour. God bless you po. Bye-bye!